Good morning po, tara. Papasyal ko kayo dito sa Amosop. Amosop office, ito nga pala ay seafarer's house na ang isang seaman ay member dito ay pwede po rito magpa-check up or magpagawa ng ID ang isang dependent. So tara, let's in. Pumasok nga pala ako dyan, nagpa-appointment na kasi ako diyan last year, 2023. Before mag-end ng 2023, nagpa-appointment na kami dyan ni Sharpay. So, applying kami sa ID. Kasi sabi ni Mr. mag-apply na daw kami ng ID para sa Amosop Hospital. Pag nagpa-line up kami, anytime, meron kaming ID, hindi kami mahihirapan papasukin doon. At luckily, nakakuha ko ng number 7. Today is February 7 at birthday ng anak ko, isinabay ko na talaga ang pagluwas. Dahil sabi ko is nakalib ako dyan. Sayang naman yung lib ko kung wala akong gagawin. Kinabukasan ko na dyan pinaghanda si Sharpay. At ito na nga ako sa loob mismo ng Amosop, diba? Number 7 at yun. Maya-maya number 7 na ang bilis, diba? Ako na agad. So, very sad lang kasi sabi nung staff ng Amosop is wala pa daw available ID card. So sabi ko, ano ba yan? Sa isip ko lang, ang tagal ng biyahe ko from General na Quezon, 3 AM ako umalis. Tapos, tumating ako dito is 8:30 to 9. Yan o, itsura ko laki pa ng eyebag ko. Wala pa akong tulog. Tapos, stress ako dyan. Haggard na haggard ang lola mo. Maigi na lang ang Amosop ngayon ay level up. Level up saan? Level up sa pamerienda, sa pakape. Morning yan. So, hindi pa ako kumakain. Minom lang ako ng water bago ako mag-travel. So, nagkape ako dyan, tapos nagtinapay. Sabi ko ay, nung last year, punta ko dyan is wala pa silang pakape at wala pa silang patinapay. So, wala. Yun lang yung level up para sa akin. Pero, sad talaga ako dyan, guys. Kasi, yun nga, supposed to be kukunin ko na lang yung ID. At ready for printing na yun. Naubusan naman daw sila ng ID card. Sabi ko dun sa staff, sir, alam mo ba ang layo pa ng sa amin? Yun lang talaga yung ano ko dito. Ipinunta ko yung ID card namin. Tapos wala. Sabi na ubusan daw sila ng supply. So, sabi ko, ano ba naman yan? Pero sabi nila, pwede daw naman na magpa-check up anytime sa Amosop Hospital. Basta lang mag-online kami, tapos ilagay namin yung member, which is yung mister ko, at kami, as a dependent, magpipill up lang kami doon. And then may appointment through online, pwede na daw kami magpa-check up without or with ID. So, need lang na mag-attach ng marriage contract, katunayan na ikaw ay asawa ng seafarer, or kung yung anak mo, birth certificate ng bata na makikita na siya ay anak ng isang seafarer. So, sabi ko, yun naman pala, pwede naman pala magpa-check up without ID. So, next, yun naman ang aking gagawin, magpapalay na ako kasi kami ni Sharpay parehong sa K-18. Actually, kaming pamilya, puro sa K-18. So, dito, ang advantage naman, pag ikaw ay member ng Amosop Hospital is, pag nagpa-check up ka sa kanila is libre. Ito kasi ay dinididak sa isang seafarer. Pag sila ay on board, ito ay dinididak sa kanilang sweldo. At ito ay isang pribilehiyo ng isang seafarer na malibre sa check-up ang siyempre ang kanilang pamilya. So ito yun yung ipinunta ko dito para makakuha kami ng ID at makalibre. So, diba haggardness pa ako dyan. So yun lang po, ibinlag ko tong pagpunta ko sa Amosop kasi gusto ko lang sabihin sa inyo guys na bago kayo pumunta dito, wag na sana kayong mapagaya sa akin na expect ko talaga is makiget ko na agad yung card, pero dapat pala nag-call muna ako sa hotline nila or naghanap ako ng pwede kong tanungin sa isang staff kung available na ba yung ID namin. So para iwas buyo na rin, para hindi kayo maabala, hindi hassle sa inyo. Kagaya ko, may trabaho ako, nakalib lang ako para lang kunin ko yung ID. Pero hindi ko pa rin siya nakuha, diba? Super laking hassle para sa akin ito. Tapos sabi ko, birthday pa ng anak ko ngayon. Supposed to be ay makukuha ko yung ID, tas pwede na rin ako umuwi agad, pero dahil hindi ko siya nakuha, medyo sad ako. Maigi na lang talaga at ako sumabay sa sister-in-law ko, isinabay niya ako pagluwas kasi siya ay nagpa-check up. So may sasakyan kaming dala, ay medyo nakalibre tayo sa pamasahe balikan, pero kung sabi ko okay na masahe pa, ay parang lalong double stress ang mangyayari sa akin niyan. Last year wala pang paganyan si Amosop, ngayon level up sila sa pakapit patinapay. So, sabi naman ni Amosop, pwede daw naman na pakuha ko na lang sa kapatid ko with authorization. In the same time is may ID na naka-attach na katunayan na pinapakuha ko talaga yung valid ID namin dyan na from Amosop.
So, sabi ko siguro ganun na lang yung gagawin ko. Papakuha ko na lang sa sister ko kasi nakakaabala din yung pagluwas-luwas tas yun lang yung gagawin mo. Tapos may isa pa akong nilakad pagkatapos ko dyan. So, hindi ko na lang ma-share sa inyo. Pero sabi ko, ang mga nilakad ko nung lumuwas ako parang walang nangyari. Kasi lahat mo kaya yung lakad ko. Sabi ko, ano ba naman yun, nagpagod lang ako pagbiyahe. Walang nangyari doon sa 3 nilakad ko. Kasi, di ba tayo guys, pag lumuluwas tayo, hindi lang naman isang luwasan ang ginagawa natin eh. Isang luwas, isa yung gagawin natin. Gusto nating tayo mga Pilipino, marami tayong nagagawa pag lumuluwas tayo. Kasi alam mo naman natin na nakaka-stress ang lumuwas. Or, nagbabiyahe ka palang papunta sa Manila, alam mo naman sa Manila na, alam mo naman na, rush hour, tapos traffic, tapos ang dami-daming mga dapat mabilis kang kumilos, hindi ka paanga-anga pag sa Manila ka. So, yun, pag lumuluwas tayo, hindi tayo, isa lang yung iniluwas natin. Kung maaari, 3 hanggang 4 yung gagawin natin para hindi sayang yung pamasahin natin, di ba? Ganoon naman tayo mga Pinoy. Super maaari naman tayo sa mga bagay-bagay. Yun lang po, just wanna share to you. Thanks for watching.